Alright, video blog check everybody, Azrael here. Welcome back to my channel at we are now back again for another vlog at mag-unbox tayo nitong Akaso 360 camera, which is I'm going to use it for my travel. No? So thank you kay Camera House. No? This camera will be available in Camera House. Wala pa akong SRP kasi yung event kasi sa Friday pa. So if ever na yung SRP lumabas na, I'll just edit the title nitong video na to at nakikita nyo yung SRP. Alright, this is a very promising brand na gumawa ng kanilang 360 camera. Well, we know that there's a very popular brand na talagang ito yung kanilang signature gadget. But I'm very interested to see this Akaso 360. Naghanap na ako ng reviews nito way back pa noong July at nagulat ako, meron na sa Pilipinas. No? They call it the budget 360 kasi siya yung mas affordable. Think of it, it's a mid-range 360 camera. No? Mid-range siya kasi syempre meron tayong mga flagship na ibang brands. No? Talagang yun talaga yung doon sila popular. But this was si Akaso, palaban, no? Palaban, and they created their own style at mukhang kamukha siya ng isang popular brand. Yung sa size niya, at saka yung tsura, no? So before I unbox this, let's do a tech specs rundown ng Akaso 360 na magiging available soon sa Camera House store nationwide. Alright, let's do this. Tech specs na tayo. Alright, ito na yung tech specs rundown ng Akaso 360 camera. For the display, meron siyang 2.29 inches na touch screen display. Meron siyang maliit na display doon sa kanyang device, which is andun yung mga, kumbaga, makikita mo yung sarili mo, no? In 360, in single lens, and also touch screen din siya. At meron siyang resolution na 480 by 800. So, maliit lang talaga siya. So, sa kanyang body, meron siyang 180 grams na weight. So, magkano naman to? At operating temperature niya is pwedeng 0 degrees Celsius up to 40 degrees Celsius. That's 32 Fahrenheit to 104 Fahrenheit. Kahit, grabe, 104, mainit na yun. So, kayang-kaya niya mag-withstand. No? At this is weatherproof yung kanyang body. It means that pwede siyang mabisikan ng tubig, ulan, konting drizzle, but hindi siya pwedeng isubmerge. It's weatherproof lang siya. For the memory, no, wala siyang internal memory pero meron siyang micro SD slot which is pilalagay mo siya ng micro SD card which is parang ang kaya niya is up to 512 gigabyte. Ang kaya niyang basahin for the memory card, no? Tapos for the camera naman, very interesting yung specs ng camera niya because meron siyang half-inch na 48 megapixel na CMOS sensor na merong 2.5 aperture for the dual camera, no? At for the lens naman niya, dual lens niya is it can shoot up to 5.7K video na may 24 FPS, 25 tsaka 30 FPS. So pinakamataas niya is 5.7, 30 FPS. At pag 4K ka naman, it can shoot up to 24 FPS, 25, 30, 50 at 60 FPS. So sa single lens, pag single lens, you can either use the front camera or yung back camera niya. It can shoot up to 2.8K na may 24 FPS, 25, 30, 50, up to 60 FPS. Ayan, for the camera specs. At for the photography niya, photo resolution is 72 megapixel or 18 megapixel. Kaya niya sa 360 degrees photo resolution. At ang kanyang video mode niya is can do 360 degrees video at saka single lens video. At meron siyang time-lapse and loop recording sa kanyang features sa video mode. At for the photo mode naman ni Akaso 360, can do a photo, interval, tsaka DNG. This means that it can shoot raw photo. At meron siyang time fusion. Di ko alam kung time fusion, tsaka EAB at bracketing yata to, no? At meron siyang MP4 video format. So, pag nag-convert siya, it's MP4. Can do JPEG, tsaka JPEG, at tsaka DNG format. At meron siyang video coding na H.264. At meron siyang stabilization na 360 degrees horizon steady at view lock steady. Also parang AI tracking na rin din siya. No? For the battery ni Akaso 360, meron siyang 1,350 milliamperes na battery that can do 16 minutes runtime using 5.7K at 30 FPS. Pero sabi, pag nag 4K ka daw, abutin daw ng 2 hours. Parang ganun eh. We're not sure. Basta yun yung nabasa ko sa kanilang tech specs. At for the application, mobile and desktop. For the mobile app, meron siyang Akaso 360 mobile app. No registration required, sabi dito. At for the desktop naman siya, merong Akaso 360 Studio. So you can edit your videos in mobile phone
or in a PC. So usually, pag on the fly ako, it's mobile. Pag nasa bahay, kailangan to do more edit, sa desktop software tayo na Akaso 360 mag-e-edit. So sa other specs ni Akaso 360, gumagamit siya ng Wi-Fi 2.4 at saka 5 GHz na Wi-Fi. Yung Bluetooth niya is BLE to 4.2. Meron siyang gyroscope na 6-axis. 1:4 na na mounting pang tripod, no. At meron siyang AI subject tracking feature, stats dashboards, yung mga stats niyo if you're doing bicycling or running, pwede mong i-pair yung mga stats na yon dun sa Akaso 360 app. Meron siyang dalawang microphone na built-in microphone to capture all the sounds around you. At this is a stereo recording yung kanyang ginagawa. So may dalawang klase si Akaso 360 if going to buy it in a market, no. Like for example sa camera house, meron standard combo at creator combo. Ang nakuha ko dito is creator combo. So ano ba laman ng standard combo? The standard combo, may laman siyang Akaso 360 na unit, may dalawang battery, isang USB cable, may lens cloth na pampunas, protective pouch, at quick start guide. That's the standard combo. Dito naman sa creator combo na meron ako, meron siyang kasama Akaso 360 na unit, tatlong battery, tsaka multi-functional charging case. Uy, may charging case, okay ah. At may kasamang Akaso Invisible Selfie Stick. Wow! Protective pouch, isang USB cable, lens cloth, quick start guide. So, grabe ah. So, may kasama pala tong invisible stick, tatlong battery, tsaka charging case. Uy, wow, magkano kaya to? So, body color lang niya na available is color black. At for the Philippine SRP, wala pa akong information. Pero I heard 16,000 daw. O baka sana 16,000 pababa, no, mga 15,000. Kasi this is a budget 360. But, antayin natin yung SRP kay Camera House. If ever na makuha ko yung SRP, lalagay ko yung SRP sa video title nitong video na ito, no? Creator ko mo. Baka nga na for the Philippines, so may konting patong, syempre, for the dealers at saka yung mga distributors. So yung 14,000 baka maging 16,000. Tama nga yung parang hula ako, no? Maybe the creator combo will be sold at 16,000. Hindi pwedeng gawing 20,000 niya kasi pag 20,000 parang doon ka na sa isang brand na kukuha eh. Pero this is a budget 360 camera. So si Akaso 360 should be around 15,000 kasi kung creator combo 15,000, bentang-benta na to, no? For a mid-range Akaso, for the mid-range 360 camera. So ayun, na-discuss ko na sa inyo yung tech specs rundown ng Akaso 360, and the best part now here is to unbox it at mag-test na tayo sa real world scenario. Alright, let's do this. Unbox na natin tong Akaso 360. Alright, so here we are, the Akaso 360 from Camera House. Thank you so much, Camera House. At unbox na natin to, no? So, ito yung Akaso. There's the features, 5.7, 72 megapixel, 360 super moot, invisible selfie stick, yung kanyang processor na half-inch sensors, 2.29 touchscreen, AI tracking, weatherproof. So, ito yung mga laman ng what's inside the box, yung laman niya. So, very interesting, no? So, ang memory card na lang yung wala siya. So, bili na lang kayo sa Camera House ng memory card. So, this is the, okay. So, includes 4 batteries. So, sa Philippines version, 4 yung battery niya. So, hindi tatlo. Oh my God, this is so awesome. So, unbox na natin to para makapag-start tayo, makapag-shoot na tayo dito sa bansa natin. Alright, let's do this. Here we go, inside the box. Ito siya. Medyo may kabigatan ng konti kasi marami pala siyang laman. So, this is a drawer. So, isang box. At another one is a second box. At another one is, this is the invisible selfie stick. At wala na siyang laman. Wala na siyang laman. So, this is it inside the Akaso 360. And, syempre, unahin natin tong selfie tripod kasi nahawakan na natin. Yan. Alright. So, this is it. So, parang metal siya, no? Aluminum yata to, no? So, nai-extend to. Paano ba ito na-extend? Tatanggalin natin yung takip niya. So, may takip siya for the mounting. At, oh my God, paano to? So, okay, hindi siya na-extend. Dapat na-extend to. Ayun, na-extend siya. Ayun. So, medyo mahaba. Ganun kahaba. Ay, mahaba din pala. Ayan, inuna pa natin tong selfie stick. Imbis yung unit. So, alin kaya dito yung unit? Baka ito. Check natin.
Check natin yung box. Ito na siya. This is the Akaso 360 unit. Ang ganda ng pouch niya, no? Very familiar yung kanyang pouch. So, hindi siya yung protective rubber lens cover, but this is the camera itself. So, may mga stickers pa, tatanggalin natin yan. So, ito na muna yung camera at ito yung kanyang pouch. Lalapag muna natin dito. At the second box is, this is the yung USB-C cable at ito yung kanyang charging case. Ito yung kanyang charging case. And this is the charging case. Napakagaan, no? So, lalagay mo siya dyan, yung mga batteries. Actually, yung battery nandito. Sabi, it's a 4 battery. So, 1, 2, 3. Tatlo lang. Tatlo. O baka yung isang battery nasa loob na. Check nga natin. Paano ba to? Ito. Okay. So, tatlong battery lang. Ba't nakalagay doon sa alagay is 4 batteries, no? Nakalagay kasi dito is, saan ko ba nakita yun? Including 4 batteries. So, weird, no? Baka nagkamali lang sila ng type dyan. So, may kasama siyang manual, and also yung cloth na pouch. Ito siya. So, tanggalin na natin to para alis magamit natin. Isasama natin to sa ating pouch na rin din para alis magamit na rin natin to. Check natin yung pamunas niya. So, ito yung pamunas. Alright, so ito yung mga makukuha ninyo if you're going to buy this camera house. The unit and also the selfie stick. So, ayan siya, no? So, malinaw na malinaw. Ito yung makukuha ninyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pieces, no? So, imagine if it's around 16,000, madami na siyang laman. Alright, so, clear up ko muna to, no? Alright, here we are, the Akaso 360 camera. Check muna natin, no? So, yung lens niya may cover pa. Tatanggalin natin to. So, this is the single lens rear. Ito yung single lens sa front. So, this is a 360 camera. Can shoot front at back. At i-stitch niya na you can, 360 yung buong photo or video. So, ito yung tripod mount niya. Ayan. And I guess ito, may ilaw dito. At sa left side, hindi ko alam kung ano to. Sa left, maybe speaker siya. Speaker sa left side is the power button. Right side pala tayo, power button. Ito pala yung speaker. At hindi ko alam kung ano to. Baka it's a microphone. Microphone to. Ito yung microphone. Tsaka isa lang yung speaker niya. So, dual microphone siya. So, meron ditong slot for the USB Type-C. Ayan, USB Type-C. At ito yung kanyang battery chamber. So, maglalagay tayo ng battery dyan mamaya. Ayan. Lock nyo na mabuti. So, hindi naman ito pwedeng i-submerge. So, okay lang naman yan. Kailangan careful lang kayo. At ito yung screen niya. Malaki-laki din yung screen niya. So, ito na yung ating traditional style. We will remove this na. Ayan. Tanggalin na natin ito. Oops. Yun. Tanggal na. And also the front screen. Medyo kailangan careful lang kayo, no? If natanggal nyo na tong sticker, make sure lang na wag nyo ilalapag or ibabagsak itong camera kasi yung lens yung pinakang fragile. Wala pa naman ako nakitang news kung meron silang replaceable lens or easy to replace lens, no, na feature, no, mukhang wala. So if ever na masira nyo to, bagsak nito is service center na. So ingat lang kayo, always use the pouch if you're not using. Kung papataw nyo sa table, for example, kunin nyo yung pouch, dyan nyo siya ilapag. Ganyan. Wag pa ganito. Minsan kasi meron tayong times na tatayo mo yung camera, nakaganito oh. Yung nakakatakot, di ba? So, kung lalapag mo, ganyan na lang. Or if you're not using it, lagay mo sa loob ng pouch to protect the lens from scratches. So, ayan siya. No? Tapos naman, kung magkakabit kayo ng tripod, mas ma-okay, ganito yung style na gawin nyo. No? Lagay nyo mo sa pouch, kunin nyo yung tripod, yung invisible stick, screw nyo siya mabuti, secured, huwag masyadong maigpit, at saka nyo siya tanggalin. So, pwede mo ito lagay sa bulsa. No? Ginagawa namin, no? Sa isang brand, lalagay namin to dito, lagay namin sa bulsa, or nakasuksok sa bag na ganito siya. Just in case na we need to shoot, kukunot din lang namin siya like a sword. Diba? Shoot na lang kagad. So, alright, tanggalin ko na muna to, no? Itong invisible stick. Let's now use
Lagyan natin siya ng ano, ng battery. Lapag ko lang muna siya ng ganyan. Ayan, ganyan. At kukuha tayo ng isang battery. The battery is very small. Uh, Sabi kaya daw. Uh, 60 minutes, no? So this is a 1350 milliampere battery, and you have two more extras na pwede niyong gamitin. So, okay, lagay ko natin muna to dito, and pasok natin to. Ito facing tong pins dito sa paganyan, and also close it. Take note, wala akong nakita how to put the SD card. Ito yung micro SD card. Ito, dito siya. So, kukuha ko ng micro SD card. Wait lang. And I have here a micro SD card, the SanDisk. So, lagay na natin siya. Actually, format natin ito sa loob. So, pasok na natin to. Yan. Very easy. Just close mo yung door. Lock it. Okay, nakalock siya. Pagka naka-red, hindi siya nakalock. So, kailangan mawala yung red para malock mo siya. Ayan. So, hindi siya mag-open. So, nag-open na. So, ito na. Setup na natin. Mamimili tayo. Siyempre, pipiliin natin English language. So, ayan. Change the language to English. So, okay natin yan. So, ayun na. Boom. Uy, grabe oh. So, yun na kaagad yung ganun kabilis. So, ito na siya, 360. So, automatic tayo. Negative 0.3. This is the exposure level yata, no? For the front at back camera. So, pwede mo siyang i-adjust yung EV, no? And also, white balance. So, parang naka-single lens lang tayo, no? So, I think i-click ko ata itong isang to. Okay, nag-switch siya to single lens. Nag-switch siya so single lens. So meron parang dalawang bars of battery. So, click ko to. Nag-switch lang siya, no? Let's click video. Video, naka-ano tayo. Ito yung mga ano niya, video, time-lapse, loop recording, photo, ano to? Automatic exposure bracketing, nag-research na ako. DNG, raw format, interval, time fusion. Ayan, time fusion. Hindi ko alam kung paano yung time fusion. So, sa video tayo, no, kasi we're doing video, at I need to change the resolution, pero I need to format muna. So, gawin natin swipe down. So, may volume, lock, ano tong mga araw na to. Itong parang diamond, that's the settings. So, wireless connection, lens protector, auto stop record, mic gain, anti-flicker, recording, gyro calibration, format. So, format muna natin yung SD card natin. So, do not remove. Yan, format complete. So, we can record na, no? So, meron siyang reset about the camera tsaka quick capture. So, yun yung settings niya. So, paano to, no? I'm shooting sa one lens yung record. Itong M na to. M is, what is M? Manual? Automatic. Hindi ko alam kung bakit nag-block siya eh. Hindi ko alam. Okay. So, medyo yung ano natin, this is the parang shutter yata eh. So, naka-full blast tayo. So, kailangan natin taasin. I think that's the ISO, no? ISO siya. So, medyo parang ang dilim. Ba't ganun? Ang dilim. So, automatic tayo. So, anong nangyari? Merong vivid, white balance, this is the shutter. So, automatic na lang natin. So, paano yun, no? Para I'm shooting it. Tsaka, paano ko magre-record? How do I record? So, I click this. So, naka 5.73 30 FPS tayo. Try lang naman natin siyang E4K. Itong video is video mode. So, ayun nga, no? So, paano yun? Eto kasi naka 360 na yun. So, this one is okay, hindi ko gets, no? So, this is panoramic. This one is, number 2 is, okay. Okay. So, parang nangyayari, hindi ko makikita yung sarili ko na nag-rotate. Ganun ba yun? Ito siya 360. 360. So, wala siyang feature na parang paiikutin ko sa preview, no? Ba't ganun na what you see is what you get? Wala siya. I can only do this. Pero how do I record? So, I record is click this. Nangyari. Am I recording? Alright, now this is a reshoot of the video. No? Kasi nung una, hindi ko malaman kung paano ba ito gagamitin. Pero since nagagamit ko na siya in multiple times, so alam ko na. So, etong button na to, ito pala yung kanyang shutter button. So, pag mag-take ka ng picture or video, ito yung kiklik mo. Wala kasi nakasulat eh. Pero, pag i-on mo siya, kahit pindutin mo na to,
mag-o-on na siya. Imbes na pinipindot tong power button. Pag pinindot mo to, automatic mag-o-on na siya. So dito kasi no, itong screen kasi usually sa ibang brand ano yan, napapaikot mo siya. So instead of one lens na yung ginagamit niya, yung rear, pag gusto mo makita yung sarili mo, pwede mo din tong shift na yan. So ito makikita nyo ako dito. No? So yun yung ginagawa ko. Pag nag-record ako, I'll just click this. Naka-photo mode pala tayo. So naka-photo mode tayo. Pag photo mode, makikita mo yung preview nung iyong kinuha na ng picture. So mapapaikot mo siya dyan. Yan. That's the preview. That's me in my studio. So pag video, balik ka tayo. Back. Swipe lang. Punta ka dito at go to the video mode. Ito yung video mode. No? So ito siya. So ayan. Nagre-record na ba to? Ano to? So kung magre-record ka, ayan, you're now recording. Recording na siya kasi nakakulay pula na. So makikita mo yung sarili mo, no? So hindi mo siya mapapaikot. So gawin mo, para makita mo yung rear camera, just click this. Ayan. Rear camera na. So ganun yung style niya, hindi siya yung napapaikot. So kung gusto mo makita, wala siyang way na parang naka super wide yung shot, so wala siyang way. Parang ganito lang, kung ano yung focal na makikita mo dito, yun lang talaga. Very wide lang, very wide. So, naka 4K 60 FPS tayo. You can press stop. And, so dito rin, no, bago ka mag-record, no, you can choose 360 panoramic. Ayan. That's the panoramic sa rear. Ito is panoramic sa front camera. So since 360 tayo, doon tayo sa 360. So ayan, so magre-record kayo, yun yung gagamitin ninyo. To preview, swipe to the right. Ayan. So dito, huwag kayong mag-alala na nakala nyo medyo lag yung ano, no? Kasi that's a format na medyo low resolution siya for the preview. Also, pag nilagay mo rin dito sa app din, pinare mo sa app, ganun din yung makikita ninyo. So huwag kayong mag-alala. Medyo high resolution yan. Ngayon, gumagamit ako ng Akaso app. This is the Akaso app. Ayan. In-install ko nito sa phone ko. Also, meron silang Akaso 360 desktop na pwede mang i-ano sa laptop ninyo. So, gagawin ko, no, kung gusto kong i-transfer yung files dito, may ginagawa akong technique eh. Ang technique ko is, I'll go to settings. Balik muna tayo sa settings, no. Dito tayo. Ayan. Click ko yung settings, wireless connection, hotspot on. Ito, i-scan ko to. I-scan ko to using the QR code para automatic siyang mag-connect via Wi-Fi. So, ayan, connected na tayo sa Wi-Fi, no? I'll go to the Akaso app and I go to album. So, makikita ba ito, disconnected pa, no? So, okay na ba siya? Naka-connect na ba? So, click mo lang itong connect. So, kailangan naka-on daw yung Bluetooth. Okay, balik tayo. So, now it's connect ka na. Connect. Kasi nag-connect na tayo. So, antayin mo lang, no? So, nakalagay dito, app, control, connect camera. Medyo tricky lang yung connection niya, no? Yan, pag lumabas na yan, that's good. Kailangan naka-on yung Bluetooth mo and also Wi-Fi. Scan mo yung QR code ng Akaso para mag-direct connect ka na instead of turning it on sa Wi-Fi. Para mas mabilis rin, meron kang bagong tawag dito, your own workflow in operating the Akaso 360 with the Akaso 360 app. So, antayin nyo lang yan. Kung mas maganda, pagtatabihin mo siya dyan, medyo matagal lang. Minsan matagal, minsan mabilis. So, depende, I guess, baka nakakonect ako sa Wi-Fi ko, no? O, hindi naman. Okay naman. So, minsan ganyan. Ayan. May konting fail, but it will connect. Ayan, connection success. So, pinagdikit ko kasi. So, in shooting, no, pwede mo gamitin yung app. Makikita mo yung sarili mo dyan. Makikita mo yung sarili mo dyan. Ayan. There's an app here na makikita mo yung sarili mo. Pwede mo siyang control and then, pwede kang mag-record. And also view the, punta ka dito, back ka sa album, punta ka sa album at sa app, camera, kunin natin yung video ko kanina. So, ito yung nag-testing tayo kanina. This is the photo. Yung photo, mapipreview nyo eh. Ayan. Nakita nyo yung aking mga kalat sa bahay. And also the video din. Sa video, medyo low resolution yung preview niya. No? Not that high. So, medyo parang nag-i-slow mo siya ng konti.
kasi naka 60 FPS tayo. Ayan. So, going back, highlight mo lang to. Kung gusto mo download yung isang photo, click mo lang to. And then, click download. Ayan. So, makikita mo dito, dina-download na niya yung file. Ayan, dina-download. Mabilis lang naman din. Pero, if walang other interference na connection, dire-diretso yan. Kahit malalaki yung file. Actually, komportable na nga ako eh. I'm using this Honor Magic V3 phone, which is mabilis yung processor niya. So, the transfer and also the rendering sa editing is okay and faster. Kahit yung isang ginagamit ko itong Oppo phone, Oppo Reno 13, okay din. Mabilis din rin. Download successful na tayo. So, since sa camera tayo, let's go to the app. Pag nasabing app, it means that nakasave na to sa aking phone. May mga samples ako dito. For example, sa tricycle. So, mapipreview mo yan. Yung itsura mo, mapipreview mo yan. Ayan, no? Pwedeng ganyan. So, paano ko to i-edit? Pause natin. Ito, merong click edit here. Click edit. Choose editing type, panoramic or reframe. Siyempre, reframe tayo, no? Yung ginagawa ko, merong mga keyframe dito, no? Kung ano yung parang focal style mo. Super wide or close up, pwede yan. So, kunyari, ipe-play ko to. Kung idadrag ko na lang. Ito yung gusto kong focal na medyo mag-start tayo sa simula na ganyan lang. Click ko to, plus. So, under tayo ng konti. Eh, gusto kong mag-wide na siya. So, yeah, merong may crosshair dito para malaman mo kung saan yung gitna. So, tataasan ko na to, super wide, at click ko na to. Drag natin ng konti. And then, gusto ko pa lang mas wider. Plus tayo, plus keyframe. And then, pagdating dito, kasi meron na akong nakaset dito, so tinanggal ko siya eh. So, gusto ko pa ng mas weird. Plus natin yan. And so forth and so on. So, pag pinilayback mo yan, ito itsura niyan. Iyon. May movie ka na. Ayan. Super wide nga lang. Tapos babalik ulit. Parang, yun nga, reframe later eh. Shoot now, reframe later. So, ayun. Then, click nyo lang yung export at mag-e-export na 2.5, suggestion niya is 2.5K 60 FPS saka yung bitrate niya sa standard. Huwag nyo gagawing high kasi matagal mag-render. So, export ko na to and it will export. Medyo mabilis yung pag-export niya pagka standard and also dun sa kanyang sa rendering niya mabilis. So, ayun. So, may mga samples ako, no, shot by Akaso 360. So, panoorin niyo no, para makita niyo kung paano ko siya ginamit in sa mga events at sa mga normal na activities sa bahay. Okay, panoorin niyo yung sample ko. Let's do this. Naku. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Kaka-mention ko lang kanina no, na kailangan nyo lagay sa pouch pag ipapatong. Naipatong ko siya pero oh my god, wala naman sigurong damage no. So kailangan ganyan siya. Ayan, tandaan natin yan na ganyan dapat. Alright? Alright.
ba sinasabi ko eh. Kaka-mention ko lang kanina no, na kailangan nyo lagay sa pouch pag ipapatong. Naipatong ko siya pero my God, wala naman siguro damage no. So kailangan ganyan siya. Yan, tandaan natin yan na ganyan dapat. Alright? Alright, so that's the end of our Akaso 360 camera by Akaso Philippines. So, SRP niya is 11,899 for the standard combo. Tapos yung kanyang creator combo nasa 15,899. Tama nga yung hula natin. No? Tama yung hula natin. Na ganun yung SRP niya. Alright, so that's it guys. So thank you guys for watching. Don't forget, no, available ito sa Camera House. Pwede kayong umorder at bumili. Check out yung physical stores nila and also yung kanilang online store sa mga Shopee, Lazada, and also their website, Camera House. Meron silang Facebook din. Pwede nyo ma-check at you can place your order there. Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video, vlog, adventure. Thank you so much, Camera House. At kita-kits tayo rin, Akaso Philippines. Alright.